Sa tuwing nalalapit ang pasukan, pinakaabala mga magulang sa paghahanda ng mga gamit pang eskwela ng kanilang mga anak. Ang isang ina nga sa Maguindanao del Norte, doble kayod na sa pagsasaka, may mabili lang na maayos na school supplies. Sa muling paglunsad ng unang hakbang sa Kinabukasan Project, unang pinuntahan ng GMA Kapuso Foundation ang Maguindanao del Norte para maghatid ng kumpletong gamit pang eskwela sa mga mag-aaral doon. Ilang araw na lang, pasukan na. Kung ang ilang bata excited na sa kanilang mga bagong gamit pang eskwela. Ang anak ni Noriza na si City, pinaglumaang pira-pirasong papel at bag ang gagamitin sa pasukan. Matapos pumanaw ang asawa noong 2019, mag-isa nang itinataguyod ni Noriza ang mga anak sa pagsasaka ng mais. Kumikita siya ng 500 piso kada araw kapag panahon ng taniman o anihan. Pero minsan wala ring kita, kaya't bawat barya mahalaga para sa mga anak. Tiada ba unira na pagkapasok ko siran, asara makaswasira. Batid ng mga anak ang sakripisyo ng kanilang ina. Gusto ko pong makapagtapos ng pag-aaral para man lang masuklean ko yung paghihirap ng nanay ko para sa aming magkakapatid. Sa darating na balik eskwela, layon ng GMA Kapuso Foundation na magkaroon ng sapat na school supplies ang mga batang nangangailangan. Una nating pinuntahan ang Maguindanao del Norte. Dala ang kumpletong gamit pang eskwela para sa kinder hanggang grade 1 students sa ilalim ng unang hakbang sa Kinabukasan Project. Ang GMA Kapuso Foundation tumutulong talaga sa mga magulang para maitaguyod ang edukasyon ng kanilang mga anak. Alam ko na napakahirap bumili ng kumpletong school supplies, lalo na sa panahon ngayon. Sa murang edad, nare-realize na nila na importante talaga yung makapag-aral at makapagtapos. At isa yon sa mga susi para sa kapayapaan ng lugar na to. Pinalamat ako kano saka kaya tabangin orang kaya pakako mga mata ka para sa kaya bawasan suawi da kalakan. Okay. Ang pag-aaral ang unang hakbang para makamit ng isang bata ang kanyang pangarap. Kaya layon ng unang hakbang sa Kinabukasan Project ng GMA Kapuso Foundation na bigyan ng sapat at maayos na gamit pang eskwela ang mga estudyante na magsisilbing instrumento para lalo pang pag-igihan ang pag-aaral. Dahil po sa inyong tulong, naging daan tayo ng pag-asa sa mga kabataang nakatanggap ng kumpletong gamit pang eskwela sa Maguindanao del Norte. Literal na itinatawid ng mag-asawang Dadang at Maula ang pag-aaral ng kanilang anak na si Omayma. Araw-araw kasi silang dumaraan sa peligrosong ilog na ito sa Dato Block, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Maihatid lang sa eskwelahan ng anak. Sabi ko, wala kaming maibigay sa inyo na may pabaon, may pamana. Kahit ito man lang pag-aaral, masuportahan namin kayo. Matawid po kami. Kahit po malakas ang alon, malakas ang baha. Doble kayo din na mag-asawa para paghandaan ang pagpasok ni Omayma sa grade 1. Si Dadang, tagawali sa isang resort. Habang nangingisda at umi-extra bilang karpintero naman si Maula. Sa ngayon ma'am, mahirap kasi kulang talaga ng isda ba. Panahon ng walang isda. Mahirap ngayon tag-ulan. Malaki ang alon, hindi kayo makalawod. Sa kabila nito, patuloy ang pag-abot ng pangarap ni Omayma. Gusto ko pong maging pulis para po matulungan yung mga tao. Ang GMA Kapuso Foundation nag-umpisa na pong mag-ikot sa bansa para maghatid ng kumpletong gamit pang eskwela. Kabilang sa ating napasaya ang 3,000 mag-aaral mula kinder hanggang grade 1 sa probinsya ng Maguindanao del Norte. Ito po ay napakalaking tulong po sa amin, lalong-lalo na dito sa mga areas na hindi gaano kaswerte yung mga estudyante sa mga bagay. Kaya malaking tulong po ang GMA Kapuso Foundation sa lugar. Sa likod ng rehas ng Correctional Institution for Women,
Nakilala namin ang isang babae na halos 30 taon nang nakakulong. Sa kabila ng kanyang pagkakapiit, isa lang daw ang kailanmay hindi niya isinuko. Ang pangarap na muling mayakap ang kanyang ina. Binigyang katuparan yan ng GMA Kapuso Foundation. Sa halos 3 dekadang pagkakabilanggo, matinding pangungulila sa pamilya, lalo na sa ina, ang naging kalaban ng inmate na ikukubli natin sa pangalang Linda. Dahil nasa Camarines Norte ang kanyang pamilya, iilang beses lang siyang nadalaw sa kulungan. Sa sulat niya idinaan ang kanyang pangungulila at hiling na balang araw mayakap ang ina. Wala pong araw, wala pong gabi na hindi ko po sila naisip. Lahat po ng pagsubok sa loob ng kulungan, tinis ko po. Nilalakas ako lang kasi gusto po silang makita. Nakulong si Linda matapos siyang kupkupin ng sindikato. Pinapili niya ako, mabuhay ka, mamatay ka o pumatay ka. Pinili ko yung hindi ko gusto para lang mabuhay. Matapos nating itampok ang kwento ni Linda noong Marso, agad nakipag-ugnayan ang GMA Kapuso Foundation sa kanyang pamilya para ipagdiwang ang ika-50 kaarawan ni Linda. Iniluwas ng GMA Kapuso Foundation pa Maynila ang kanyang pamilya, kabilang ang kanyang ina. Mama! At sa wakas, matapos ang ilang taon, muling nayakap ng mahigpit ni Linda ang ina. Sa tagal ng panahon, yan ang inaasam-asam ko. Gusto ko makalabas na siya kagad. Bago man lang mabawian ako ng buhay, makasama ko pa siya. Malapit na po talaga siyang lumayas. Hinihintay na lang po yung DO po niya. Naibigay na rin ni Linda ang mga sulat para sa ina. Maraming salamat sa lahat-lahat ng tulong mo, Mama. At pinagsaluhan ang dala nating pagkain. Sobrang saya po. Kayo po yung naging daan para makita ulit kami ng mama ko. I love you, Mama. Sa mga nais makiisa sa aming mga project, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.